Kayo po ay nanonood sa programang Kapitulo Bersikulo at ako po inyong kaibigan, Brother Johnson Amican, kasama natin. Brother Jerry Sevilla po ang inyong lingkod. Lubos kami nagpapasalamat na sa loob po na isang oras, pinaintulutan niyo muli kami makadalaw sa inyong mga tahanan. Huwag ko kayong bibitiw. Sa loob po na isang oras, pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. At tumuklas tayo na makatotohanan mula sa kapitulo at bersikulo ng banal na kasulatan. Nagpapatuloy po tayo sa ating pagsagot sa mga katanungan. At sa mga susunod siguro pagkakataon, Brother Jerry, ay ating babalikan yung ating series doon sa mga issue tungkol sa mga talata na para bagang laban sa pananampalatayang Adventista. So atin po munang sinasagot itong mga katanungan ito sapagkat umaasa itong ating mga taga-subaybay, lalo na itong mga seryosong sumusubaybay sa atin. Diyan din at nararamdaman natin yung ibang mga katanungan na nangangailangan din talaga sila ng kasagutan. At meron tayong mga taga-subaybay na dati walang interest. Pag nasagot naman natin ay nagkakaroon din ng interest at nagiging suki na natin taga-subaybay. Yan. Kaya Panginoon po ang gumagabay sa atin. Huwag lang po natin pagmatigasan ating mga puso. Ang aking inaasahan mga kapatid, mga kaibigan, sa oras na ito ay bubuksan natin ang ating mga isipan upang hayaan na makapasok ang mga binhi ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin sa ating pong panimula. Brother Jerry? Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, Panginoon naming makapangyarihan sa lahat. Amen. Sa mga sandaling ito, isa pong kagalakan ng inyong mga lingkod na kami po'y makadalaw sa mga tahanan ng aming mga taga-subaybay upang sa amin pong gagawing pag-aaral ng inyong mga salita ay magkaroon po ng pagnanais ang aming mga kaibigan na lalo pa po kayong mahalin, lalo pa po kayong makilala, at higit sa lahat lumakad ng ayon sa inyong banal na kalooban sa pamamagitan po ng aming pag-aaral. Bigyan naman po ninyo kami ng kapangyarihan, lalo na po kami na inyong gagamiting tagapanguna sa pag-aaral. Ang inyo po nawang Santong Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng karunungan upang kami po ay hindi maisinsay o masinsay sa amin pong gagawing pag-aaral. Salamat po sa inyong pagtugon at sa katiyakan na ang kapangyarihan ng Santo Espiritu ang magbubukas ng puso, isipan ng aming mga taga-subaybay sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. At ating po muling binapasalamatan ang ating mga taga-subaybay sa mga kayo naroon. Salamat sa muling pagpapatuloy sa amin sa pamagitan ng pagbukas ng inyong mga television upang masubaybayan ang programang ito. Ang ating unang ipaglilingkod, Brother Jerry, ay sabi rito mula sa 0909-607-0856. Ako po si Ervin Tunyakaw, ang bagong taga-subaybay ng inyong programa. Taga Montalban, Rizal po. Ano po ba ang tamang bautismo? Sa pangalan ni Jesus o ang utos ni Kristo na sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo? Ayan. Okay. Ang ganda ng kanyang tanong, Brother Jerry. Oo. Bago raw siyang taga-subaybay. Sabihin, bago natin sagutin ito, gusto po namin magbigay pahiwatig mga kapatid, mga kaibigan. Ang programa ng Kapitulo Bersikulo ay bukod sa alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, pagdating ng Sabado at Linggo ay meron tayong mas maaga, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, pagkatapos ay inuulit yan sa gabi. Alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kasi meron akong na-encounter, Brother Jerry, ang pang alas 10 hanggang pang alas 11 lang ang alam niya. Hindi niya alam na meron tayong mas maaga ng Sabado. At yung iba naman, Sabado lang naman at Linggo ang alam. At yung iba nga, Sabado lang, akala walang Linggo. So, Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, tapos sa gabi meron din. Ganon din, alas 7 hanggang alas 8. Pareho lang yung program yan kasi yung hindi nakakapanood ng umaga, sa gabi sila nag-aabang. Tama. Kaya pinagbigyan natin yung request nila. At yung hindi pwede sa gabi, sa umaga pwede. Kaya pinagbigyan natin. Tapos yan po ay, meron bukod dyan, meron tayong gabi-gabi. Alas 10 hanggang alas 11. At yan ay napapanood sa ating mga digital TV. At karagdagang impormasyon sa binanggit ng kapatid na Johnson, yung pong ating mga pang-Sabado at Linggong edisyon, iyan po ay puro mga bago. Opo. Kasi yung amin pong ginagawang bagong mga tapings, iyan po dyan namin inuumpisahan. At pagkatapos ay dinadala sa panggabing edisyon ng ating programa. Inuulit natin. Kasi maraming mga viewer na hindi naman pwede ng Sabado at Linggo. Tama. So, yung gabi-gabi,
yan po ay karamihan dyan ay naipalabas natin Sabado. ng Sabado. At saka Linggo. Yun ang ating bago. Oo. Lagi. Mhm. Okay, so yan po ay paglilinaw. At saka kung meron pong mga nanonood na malabo ang reception sa kanilang mga telebisyon, ay pwede po kayong mag-avail ng tinatawag nating TV Plus. Yan. So, sinasabi namin kasi meron pong iba doon na akala nila ay wala ng pag-asa maging malinaw. Malinaw po tayo sa TV Plus, yung ating digital TV. Same schedule. Same Parehas schedule. lamang ang oras. Channel 44 doon sa digital. O kaya nabanggit ni Brother Johnson, sapagkat kamukha nito, may isang bago tayong taga-subaybay. Ito si Irvin Tunyakaw Oo. na sabi niya taga Multalban siya. Ano yung tabang bautismo? Marahil ito isang born again, no? Mhm. Sa pangalan ni Jesus o utos ni Kristo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Marami din kasi nalilito dito eh. Yun na nga. Kailangan talaga mga kapatid, mga kaibigan, ang unang-una kapag meron tayong gustong malaman at maging matyak natin ang tungkol sa pag-uutos, ay doon natin kukunin sa original talagang pagkasabi. Correct. Oo, kasi pagka kukuha na tayo doon sa interpretation na o sa actual ng fulfillment nito na iba ang pagkasabi doon sa pagka-utos, Brother Jerry, pwede tayong magkamali. Yan. Kasi alam ng mga halagad, nagsasalita sila ng mga salita na pagkamisan ay hindi na ito pautos, kundi kung papaano nila ito isinagawa. Correct. Na hindi naman detalyado kung papaano ang nangyari. Halimbawa, katulad itong pag-uusapan natin. Para matiyak natin kung ano ang tamang pagsunod sa bautismo, siguraduhin natin na yung sinabi mismo ng ating Panginoon Kristo. Ano ba sabi ng Panginoon? Ay, ganito po ang ating mababasa sa Aklat ng Mateo, sa Kapitulo 28. Pasimulan po natin ang basa sa versikulo 19. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ay itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Tama. Na ang taong sumampalataya ay mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Aaralan muna. Aaralan mo na yan bago ang kanyang pagtugon sa aral na kanyang narinig at sinampalatayanan ay magpapabautismo siya. Tama. At ang paraan ng bautismong itinuro ni Kristo, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Doon kasi nagkakaroon ng problema doon sa mga nagtuturo ng Biblia na sinasabi daw sa pangalan ni Jesucristo na lang. Interpretation na lang yun. Interpretation na lamang nila yun. Ngayon, maaaring sabihin ninyo, hindi, may talatang ginagamit Ayan, tingnan natin yung talatang ginagamit nila. Ito, ang ginagamit nilang talata. Sa aklat po ng mga gawa, ganito po ang ating mababasa sa Kapitulo 2. Ang bersikulo ay 38. Ang sabi rito, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito ay pangangaral ng mga apostol. Yan. Si Apostol Pedro. Kumbaga ang kanyang salitang ito ay hindi actual baptism, kundi meron siyang isang deklarasyon o kaya isang salitang ginagamit, Brother Jerry, na dapat makuha natin ang tamang mensahe nito. Kasi pagka in-interpret natin ito, walang observation. Kasi tulad nga aking nililecture, Brother Jerry. Tatlo yan observation, interpretation, tsaka application. Ang karamihan ngayon sa atin, pag nagbasa tayo ng talata, interpretation kaagad, hindi muna natin ina-apply yung observation. Ang ibig sabihin yan, bakit sinabi ng mga alagad ito? Gayong ang utos ng Panginoong Jesucristo ay bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pag inobserbahan pala natin, Brother Jerry, makikita natin na yung palang salitang sa pangalan ni Jesucristo, kabisado mo ito ay mayroong ibig sabihin na mahalagang meaning. Ano nga ba ang ibig sabihin? Ito po ang isa sa paglilinaw ng Biblia kung anong ibig sabihin noong pangalan ni Jesucristo. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 4, versikulo 7, ganito po ang ating mababasa. At nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila, ay sila'y tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito? Yung pong ginagawang pangangaral ng mga alagad, hinuli sila dito sa punto. Malimit pala nilang gamitin yung salitang
pangalan. Sa pangalan ni ni Jesucristo. Eh yung palang sa pangalan ni Jesucristo, ang kahulugan pala noon sa ating binasa, sa anong kapangyarihan Ibig sabihin, o sa anong otoridad. pangalan. O otoridad pa lang ibig sabihin noon. Eh, Nandun din sa talatang 10, oo. makakatulong din ito. Sige po. Yan, yun yung ibaba ng 7 sa talatang 10. Oo. Talastasin ninyong lahat at ang buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo, ni Jesucristong taga Nazaret, na inyong ipinako sa cross na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. So ibig sabihin, popular palang gamitin nila ito sapagkat ang pagdidiin dito ng mga alagad, Brother Jerry, Aha. sila ay nangangaral hindi sa kanilang sarili, kundi ito'y sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na iniatang sa kanila. Tama. Ang gawaing ito. Oho. Yun. Or sa otoridad Oo. ng ating So, Panginoon Jesucristo. Nung sabihin sa 2:38, Brother Jerry, na kayo'y mga bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, ibig sabihin ay gagawin ng mga tao ang pagpapabautismo ayon sa kalooban at sa otoridad na ibinigay ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad, kaya sinasabi niya ito doon sa mga tao. Tama. Therefore, ang pangalan o ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo ay ang bautismo ay nainutos ni Kristo. At yung inutos ng ating Panginoon Jesucristo na bautismo Oo. sa kanyang pangalan, Aha. ay yung bautismo na nakita natin at binasa kanina sa Tama. Mateo 28:19. Correct. Na sabi ni Kristo, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at ipangaral Ebanghelyo, ang sumampalataya ay babautismohan at inyong bautismohan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan. Yung bautismo sa pangalan ni Jesus, ang ibig sabihin po ng bautismo na itinuro ni Jesus o bautismo ayon sa otoridad ng ating Panginoon Jesucristo. Yan ang malinaw. Eh yung otoridad at bautismo na yon ay binigay sa kanyang mga alagad ay yung pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Eh hindi conflict Oo. Eh itong mga nag-i-interpret na bautismo sa Mali pangalan na daw ni yung Jesucristo. pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Oo, alam mo, may nakausap akong ganyan na pastor Ano daw? dito sa may bandang Sukat at nagdebate kami doon sa isang lugar. Tinanong ko siya, yung bang bautismo sa pangalan ni Jesucristo, pinaninindigan mo pa talagang tama? Sabi niya, oo. Yan ba ang inuusal mo sa bautismo talaga ng aktual sa iyong mga kaanib? Oo. Ano yung tinuro ni Kristo na bautismohan mo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? Mali yun. Sabi niya, mali yun. Aba, sabi ko, ay, delikado yan. Mali daw Mali yung ang Panginoong doktrina. Jesucristo. Mali na si Kristo, siya na yung tama. Pero alam niyo mga kaibigan, yun ang problema. Kapag hindi nakakagulat mo, nakakagulat, pastor. Oo, ganun. Yun ang Mali si Kristo. Mali Siya daw si yung tama. Kristo. Ay samantalang nagbubuklat siya ng Biblia, nanginginig siya, mahirap po yung ganun. Kailangan nating ipakita na ang Biblia ay walang salungatan. Dito po Opo. sa aming pagtuturo ng Biblia, yung bautismo sa pangalan ni Kristo, bautismo na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mali dito at masama dito, Brother Jerry, nagpapaka-technical, nag-single out sila doon sa bautismo na gusto nila, yun ang usalin mismo sa actual baptism. Oo. Na-overlook nila yung totoong diwa kung bakit sinasabi ito ng mga alagad. Tama. Kasi alam niyo po, hindi lang bautismo ang payo ng mga alagad na gawin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Tulad nitong alam ko, tupuntahan mo ito Colossus 3. Oo. Alam mo, buklat mo, bilis mo talaga Oo Pero nga. naunahan nga kita. Ito po ang nakalagay. Pakinggan nyo at napakaganda ng talatang ito. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Oo. na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Lahat Biro mo, kung susundan natin yung application nitong mga ito na dahil magbautismo sa pangalan ni Jesus, pag nagbautismo, Usalin. usalin mo yung pangalan ni Jesus, ay ang problema, ito, ano man daw yung ginagawa mo? Ano man ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, Gawin ninyong lahat. gawin ninyong lahat. Oh. O di halimbawa ngayon, Nagwalis ka. pati salita daw Okay, bago ka magsalita sa pangalan ni Jesus. Tapos uusalin mo na yung sasabihin mo. Okay. Tapos, halimbawa, saan mo? Nagwalis? Nagwalis. Magwalis. Magwawalis ako sa pangalan ni Jesus. Magwawalis ako sa pangalan ni Jesus. Sabay walis. Tapos, maligo ka sa pangalan ni Jesus. Maliligo ako. Ay, nalapastangan tuloy. Hindi ganoon. Kasi ano man ang inyong ginagawa magbihis ka, mag-toothbrush ka.
Lahat na. Lahat sa pangalan ni Jesus. Oh, gagawin mo lahat sa pangalan ni Jesus. Uusalin mo yon katulad ng interpretation sa baptism. Naku Malaki po. problema, kapatid. Kaya yung sa nagtanong, maganda yung tanong eh. Sana po ay nakatulong ito sa inyo para kung kayo man ay nandun sa samahan na yon na ganun ang paniniwala, ay katulad nung nagtanong dati, naaalis na. Bunagin din yun eh. Oo nga, Ganun alis din yung baptism eh. Malis na eh. Sabayan nyo nang umalis yung ating isang kapatid, si Brother Joel Dart. Oo nga. Oo, paalis na yun eh. Sabay na kayo. At magsama-sama tayo rito. Oo, Ito yung samahang itinatag ng Panginoon eh. Tama. Sa pangalan, sa ng karaan nating paksa, sinubok din tayo. Kung mababasa yung pangalan, hindi na tayo nakapagpigil. Naihayag na natin yung talagang... Tama, yung mga alas natin. Oo, mga alas sinasabi natin. natin sa diskusyon. So, itong mga bagay na ito ay amin pong binabanggit, hindi dahil sa sarili naming kapakanan. Ito po ay para mabigyan ng tamang kaalaman yung ating mga kababayan, lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa programang Kapitulo Bersikulo. So, ang tamang bautismo ay sa pangalan ni Jesus. Ang kahulugan niyan, ang bautismong inutos ni Jesus. Amen. Pag hindi natin sinunod yung bautismo na inutos ni Jesus, ay hindi natin yun binabautismo, ang bautismo sa pangalan ni Jesus kasi nagsarili ka. Tama. Hindi na utos ni Jesus yan. Interpretation na lang yan na mali. O kaya kung yung uusalin na yung bautismo sa pangalan ni Jesus, gagamitin mo yun, magwawala yung bisa na itinuro ni Kristo na bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magkakaproblema kayo ng malaki. Malaking problema. O kontrahin ninyo ang otoridad na itinuro ni Kristo sa bautismo. So, ang isunod natin tanong ay... Siya din pala ito, saan po mababasa sa Biblia na bawal yung hikaw? Salamat po. Alam mo ito, nagtatanong na ito, si Brother Ervin Tunyakaw, na bagong taga-subaybay. Ano ito, hindi ito kabilang doon sa mga texter na sutil. Yung mga matitigas ang ulo. Ito yung mabait. Saan daw ba sa Biblia, Brother Jerry, na bawal yung hikaw? Oo. O nga naman, ang Seventh Adventist ay talagang mahigpit doon sa pagbabawal ng mga pagsusuot ng mga pahiyas. Oo, Brother Jerry, meron ka bang ibibigay na talata? Dito po sa aklat ng Isaiah sa Kapitulo 3, ang bersikulo, babasahin ko muna ang bersikulo 16 hanggang bersikulo 19. Ganito po ang ating mababasa. Bukod dito'y sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak na babae ng Siyon ay mga mapagmataas at nagsisilakad na may mga kapalaluan at mga matang nakairap, na nagsisilakad at nagsisikending habang nagsisiyaon at nagpapakilatis ng kanilang mga paa. Kaya't paglalangibin ng Panginoon ang baon ng ulo ng mga anak na babae ng Siyon at huhubdan ng Panginoon ang kanilang mga lihim na bahagi. Sa araw na yaon ay aalisin ng Panginoon ang kagayakan ng kanilang mga hiyas ng paa at ang mga hiyas ng ulo at ang mga pahiyas na may anyong kalahating buwan, ang mga hikaw at ang mga pulsera at ang mga lambong na pangmukha. Ayun po sa talata. Sapagkat ito pong binasa natin, ito po ay naghahayag ng kapalaluan sa buhay. Ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay magsusuot ng mga pahiyas na siya pong magiging mitsa ng kanilang pagiging palalo sa buhay. Tama. Kaya, ang sabi ng Panginoon Kapalaluan Diyos, pala yun, kapalaluan po eh. Oo. Biruin mo yung mga babae sa Siyon. Tandaan po ninyo, itong mga babae sa Siyon, ito po ay mga mananampalataya. Ayaw ng Diyos na yung kanyang mga mananampalataya ay magiging palalo sa kanilang paraan ng pamumuhay. Tama. Kasama po doon yung pagsusuot ng mga hikaw at iba pang mga kagayakan na hindi po pinahintulot ng Diyos. Yun. Okay. At isang idagdag ko dito siguro, Brother Jerry, yung nasa 35, talatang 4 ng Genesis. At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang mga pinakadiyos na nasa kamay nila at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tenga at itinago ni Jacob sa ilalim ng punong insina na malapit sa Sikem. So, ang hikaw ay ibinilang na mga Diyos-Diyosan. Tama. Na nasa kanila daw, iba pa yung nasa kamay. Yung mga pulsira naman yan. Oo. Tapos yung hikaw ay, sabi na ni Jacob, alisin ninyo sa yung mga Diyos-Diyusan na nasa inyo. So, ayaw ng Panginoon. Yun po, sa gusto natin, ang tawag po ng Diyos yun
ng Panginoon doon, tawag ng Biblia doon ay mga Diyos-Diyosan. At delikado kapag tayo po ay naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Bawal po yun. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa minsan pang pagkakataon ninyo pinagkaloob sa amin upang makapagpahayag ng mga katotohanan ito sa amin pong mga kababayan. Yes, Lord. Ang aming pong dalangin, nawa pong aming mga suking taga-subaybay na walang sawang nagbubukas ng kanilang mga telebisyon, nanonood sa internet o kung saan man upang tuklasin ang mga katotohanan ito aming dalangin. Ingatan po sila. Nawa po, katulad ng inyong pangako, na ang sino mang tao ay nag-iibig na gawa ng inyong kalooban ay makikilala niya ang turo. Nawa po'y matutunan po nilang bigyan at buksan kanilang kaisipan, malayang tanggapin ang mga katotohanan ito. Iyo po. At kayo po ay aming mapaglingkurang sama-sama Opo. hanggang sa inyong pagdating. Yes. At ang aming pong hiling, patawarin po kasi ang pagkakasala at pagkukulang. At ang aming pong inaasahan, ang mga kahilingan ito inyong pagkaloob sa amin, sapagat hinihiling namin sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hanggang sa muli, kami umaasa na kayo aming makakasama upang patuloy na saliksikin ang mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. Maraming salamat sa inyong palang sawang pagsubaybay.